Hello po, magandang hapon po. Ako po pala yung tinulungan nyo dati. Maraming salamat po dati dahil tinulungan nyo ako. Medyo okay na po ako ngayon pero hindi pa rin po ako nakakalakad. Ano na, yung sakit niya lumala bago na pagamot. So ngayon, eto, dati Bino, ang payat-payat mo, sobrang payat as in. Tapos yung mukha niya, hindi ganyan. Ngayon ano na siya, yung gumanda-ganda na yung itsura niya. Dati kasi sobrang payat niya. Nagkaunod. Nung nakaraan, yung last na timbang ko, 32. Tapos ngayon, Nung November lang yun, 32. Tapos ngayon, 38 na. 38 na. So, gumaganda na yung ano niya, katawan niya, tumaba na siya konti. 32, 38. Eh di 6 kilos yung nadagdag sa'yo. So, nung pagdating namin dito, 24 kilos lang ata ako. Tapos, 24? oo. As in, sobrang payat niya, hindi nga siya makatayo, parang puro ka na lang, puro buto. Butot balat na lang siya. Tapos, kasi sobrang nahirapan sila doon tapos humingi kami ng tulong sa DSWD dito sa sa Mindanao. Kaya nakauwi sila kasi bigyan sila ng pamasahe. Kaya lang, sobrang nahirapan din sila kasi parang pinahirapan talaga sila ng panahon, no? Oo. Kasi, ano ba yun? Sinusubok kami ng Parang sinusubok sila tadhana. talaga ng panahon na gano'n yung mangyari sa buhay nila. Ang daming problema para makauwi lang dito. Paano Daming mga ngayon ang nangyari sa pagpunta nyo dun sa pier? Pagdating namin dun sa pier, nung linggo, pasakay na kami. Chinek up ako ng doktor. Hindi ako pinayagan na sumakay ng barko kasi mababa daw yung yung dugo, baka daw atakihin ako, ma-heart attack. Ma-heart attack daw ako. Tapos, yung tawag dito, yung paghinga ko, Nahirapan kang huminga? oo. Baka daw, kasi mamaya atakihin ako doon, tapos, walang doktor daw doon, mga doktor, hindi daw nila ako maaasikaso. Yun, tapos, nung hindi kami tinanggap, na-denied yung ticket namin. Nag-stay pa ulit kami dun sa pier ng 1 linggo. Halos wala na kaming makain nun, gutom na gutom kami. Buto na lang may mga taong nagmalasakit sa amin na nagbibigay sila ng pagkain, konting tulong, ganon. Tapos, yung sabi ng doktor sa amin nung pangalawang linggo, bago pala yun, sabi sa amin, kumuha daw kami ng Medical certificate yung para daw Travel. makapag-travel ako. Pero nung umuwi kami ng Pangasinan, bumalik kami, kumuha kami ng medical certificate dun sa doktor ko sa Pangasinan. Pagbalik namin dun sa pier, nung pangalawang linggo, sasakay na ulit kami ng barko, hindi pa rin kami pinayagan ng sumakay ng doktor kasi yung ganun nga yung sa puso ko daw mahina. Baka daw bigla akong atakihin doon sa barko. Kaya ang pinayon lang sa amin, tapos mababa din daw yung timbang ko. Tapos sabi lang ng doktor sa amin na mag-bus na lang daw kami. Nung nag-bus naman kami, pagdating doon sa may bus station, kulang na yung pamasahe namin. Buti na lang talaga tinulungan kami nila Tita Irene, nila Tito Bloody, tsaka sila Si Inday. si Ate Inday. Inday, mga tumulong sa amin. May mga nagbigay din ng pagkain sa amin habang nasa biyahe kami. Salamat kasi after nun, nakarating na kami dito. Tapos pagdating dito, iba na namang problema. Doon, sobrang hirap din ang buhay nila doon. Wala silang kamag-anak doon. Nakita ko nga yung video ng mama, kayo dalawa lang mama mo, Bri. Nakita ko yun, sobrang iyak na ako. Kasi nung nagpunta kami sa Pangasinan, nung Kwento mo yung pinag-aaral nyo doon. Yan, iyak na rin siya.
masakit balikan pero ang sakit kasi maisip yung nakaraan na may mga tao talaga na ano, Parang hindi tao yung turing sa parang kanila. hindi tao yung turing sa amin. May mga, hindi na lang ako magsasalita kung sino yung tao na yun, pero hanggang ngayon, dala-dala ko sa utak ko at sa puso ko yung mga sinabi niya sa akin. Sabi niya, sana daw, ihulog niya na lang daw ako sa ilog para daw matuluyan na ako. Meron naman na mga nagsasabi na ano, pupukpukin daw ko ng bote sa ulo para mamatay na daw ako ng tuluyan. Hindi naawa sa akin. Wala naman akong magagawa, hindi ko naman ginusto na magkasakit eh. Sino bang may gustong magkasakit? Wala naman. So, hindi lang siya yung yung nagkasakit. Una kasi si Dudong, di ba? Oh. Yung pamangkin niya nagkasakit din. Tapos hindi makalakad. Ako din yung humingi ng tulong. Kasi hindi ko rin kaya pag ako mag-isa. So nanghingi ako ng tulong sa Facebook noon. Marami din tumulong. Sobrang daming tumulong, mga kakilala, kamag-anak. Tapos yung iba hindi ko kakilala. Nagbigay ng yung iba 500, 150. Tapos pag nagsama-sama yun, nagsama-sama yung pera, hindi lumaki siya, kaya nakapagpagamot. Ngayon si Dudong yung hindi makapaglakad, nakakalakad na siya. Tapos yung ate din niya, nagkasakit. Tapos yun, nagpagamutin, ngayon okay na. Tapos siya na lang yung sana gumaling na siya ng tuluyan. Diba? Tapos ngayon, ang na lang niya, ang problema na lang is yung nila, yung gastusin ba, yung pagkain nila. Kasi wala na rin silang tatay kasi. Tapos yung mama nila, kawawa din kasi matanda na. Wala din trabaho. Sana may may makakatulong sa kanila kahit lang, kahit pambili ng pagkain, ulam, vitamins. Kawawa Bigas. talaga sila. Ang ganda nito dati, maganda to sobra. Ngayon bumalik na yung niya. Tapos yung buhok mo, gumanda na. Di ba dati yung buhok mo ang pangit? Ano ba yun? Nalagas? Oh. Sobrang lagas. Ngayon tumubo na yung dito mo, makapal na yung buhok mo. Dati sobrang nipis na ng buhok ko para na kung yung na lang yung buhok ko yung ang tawag doon yung sa butot balat na kalansay. Sobrang Wala payat issues. talaga niya, Wala na talaga talagang niya guys, buhok. para siyang kalansay dati. Kaya pala ganun siya dati kasi nagagalit sila sa ugali daw niya kasi yung siya yung matigas ang ulo pero hindi nila naintindihan kasi may nararamdaman siya. Tapos di ba nawala na ka pa nga, nawala ka sa sarili mo? Oh, nung after ko makalabas ng ospital, wala akong makilala maski sarili kong pamilya, mga kapatid ko, ate ko, si mama, hindi ko sila kilala, lahat sila hindi ko sila kilala. Tapos sabi nila sa akin nung medyo naging okay na ako, lahat daw kung ano daw mga pinagsasabi ko, tapos order daw ako ng order ng ganito, ganyan, pero hindi ko naman alam yun, wala ako sa sarili ko kasi. Video sa'yo tapos in-upload sa Facebook. Tapos inaano ka ng mama mo, tapos ikaw, inaano mo yung mama mo, nagagalit ka sa kanya. Pero yung kahit yung ang sungit mo sa mama mo, inaalagaan ka pa rin. Hindi ka niya sinukuan ba? Tapos yung iba hindi nila naiintindihan kasi ang tingin nila sa kanya kasi masama ugali niya. Kasi hindi siya sumusunod kung ano yung sinasabi sa kanya. Hindi nila naiintindihan na may sakit siya. Palagi kasi dati kasi nung wala pang pandemic, COVID, palagi akong nagpupuyat, anong oras na ako natutulog, ganun. Tapos palagi ako pinagagalitan ni mama, pinagsasabihan na wag daw magpupuyat kasi masama yan. Tapos, nung medyo nagkaisip-isip na ako,
Tapos nararamdaman ko na yung mga sinasabi ni mama na na magkakasakit daw ako pagka puyat daw ako ng puyat. Ayun, dun ko lang na-realize na tama pala si mama. Dapat hindi ako nagpupuyat. Tapos, palagi pa akong, yung mga kasama ko, naninigarilyo, palagi pa akong na-expose sa mga nagsisigarilyo. Ako po ay kumakatok sa inyo mga puso na nanghingi lang po ng konting tulong na kahit pangbili lang po ng bigas. Hindi pa rin po kasi ako nakakalakad. Pero araw-araw naman po akong nagpa-practice na maglakad, na tumatayo para kayan ko. Kaso lang po pagka tatayo po talaga ako, hindi po talaga kaya ng katawan ko eh. Mahina po kasi yung tuhod ko. Tapos po, kahapon nga po nung naglalakad-lakad ako dito, bigla na lang akong bumagsak. Ang mali yung pagbagsak ko. Tapos itong paa ko, namamaga po siya ngayon kasi sobrang sakit po ng pagbagsak ko. Gumana yung paa ko, gumanito. Ito po, lumikit tayong ganun. Sobrang sakit po. Namamaga siya ngayon. Yun lang po. Gusto ko lang po sanang humingi ng konting tulong kahit pangbigas man lang po, vitamins, ganun, pang ulam-ulam. Saka gusto ko lang din po sana magpasalamat sa lahat po ng mga tumulong sa amin dati. Diyos na po yung bahalang sumukli sa lahat ng kabutihan ninyo. Maraming salamat po. Pati po kay Mayor Bongkawel po, salamat po dahil sa inyo po nakapunta kami dito, nakauwi kami dito para dito ako tuloy magpagaling. Sa mga doctors po and nurses na hindi sumuko sa akin, salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Lalong-lalo na po nagpapasalamat po ako sa tita ko, Tita Irene, sa mga kamag-anak po namin sa mga ibang tao po, sa mga tumulong sa amin, salamat po sa inyo. Bye. Bye na.